Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Isko. Nangyari ito sa lugar ng Visayas. Mabilis ang pagkilos ng maglolong Isko at Ramon. Nasa kalagitnaan ng pakikipaglaban sa isang grupo ng mga bawo. Ang bawo, isang uri ng aswang na nagkakatawang baboy, Ramo. Anong gagawin natin, Lolo? Mukhang hindi natin sila kakayanin. Kumalma ka, Apo. Akong bahala sa kanila. Tumungo ka sa ating mga kasama. Sabihin mo nagaganap dito. Pero Lolo, paano ka? Siguradong mapapahama ka dito. Hindi kita pwedeng iwan mag-isa. Dehado ka sa laban. Huwag mo kong alalahanin, Isko. Ako nang bahala sa aking sarili. Umalis ka na. Sundin mo ang sinasabi ko. Wala nang nagawa si Isko, kundi sundin ang sinabi ng kanyang lolo. Nagmamadali siyang bumalik sa kanilang baryo. Bagaman nag-aalala kay Ramon, mas pinili ng binatang gawin ang nais ng matanda. Pagkarating sa kanilang baryo, kagad siyang sinalubong na mga kapwa may kakayahan. Agad niyang sinabi ang kaganapan. Mabilis na rumisponde ang mga ito. Nakita nila si Ramon nakikipaglaban sa mga bawo. Galit na galit ang mga aswang, ngunit hindi nagpapatalo ang matanda. Lolo, nandito na kami. Tapusin na natin ang mga bawo. Masyado na silang maraming naperwisyo sa baryo. Tama ka, Apo. Marami na silang nabiktima sa ating mga kasama. Pasensyaan na lang tayo. Mali kayo ng kinalaban. Matapos sabihin ang mga kataga, nagsimula na ang labanan. Nagbago ang ora ng kapaligiran dahil sa sigaw ng mga bawo at albularyo. Ang baryo ng mga albularyo na dating tahimik at masaya, ngayon ay napapaligiran ng kadiliman at takot. Mag-iingat kayo. Kapag mali ang atake sa kanila, mas lalo silang dumarami. Sundin niyo ang sasabihin ko. Nandito lang kami para tumulong, Mang Ramon. Hanggang sa uling hininga, hindi ka namin iiwan. Gagawin namin ang lahat ng makakaya. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito upang matalo ang mga kalaban. Naging madugo ang tagpo. Gamit ang kambal na punyal, pinatay ni Mang Ramon ang daang-daang bilang ng mga bawo. Samantala, mano-manong nakipaglaban ang ibang mga kasama, kabilang si Isko at Lito. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lamang itinusok ni Ramon ang punyal sa lupa. Nagtalsikan ang mga bawo. Ginamit ng matanda ang sandaling iyon upang magkarga ng orasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng lahat ang gabay na kambal tikbalang. Mabilis ang kilos ng mga ito. Sumasabay sa kanila ang bawat paghampas ni Ramon sa kambal na punyal. Sa isang iglap, naubos ang kalaban. Napakurap ang lahat, maging si Isko at Lito. Hindi makapaniwala sa nasaksihan. Wala ka pa rin pinagbago, Mang Ramon. Malakas ka pa rin. Sa dami ng kalaban na gawang maubos. Nakita mo yun, Isko. Dapat gayahin mo ang lolo mo. Huwag mong sabihan ng apo ko kung ano man ang dapat niyang gawin at kung sino ang dapat niyang tularan. May kanya-kanya tayong kakayahan. Kaya hayaan mo si Isko na makita ang sa kanya. Hinahangaan ko naman talaga si Lolo. Nais ko siyang tularan balang araw. Pero sa ngayon, kakailanganin ko pang magsanay para matuto at maging dalubhasa. Kagaya niya. Apo, gawin mo lang ang nais mo. Hindi mo ko kailangan tularan kung hindi mo gusto. Kung sa bagay, kung iba ang nais ng iyong puso, yun ang sundin mo. Nagsasabi lang ako ng opinyon kanina. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon ko anong daan ang tatahakin mo. Siguro wag na muna natin pag-usapan ng bagay na yan. Bumalik na tayo sa baryo at magdiwang. Diba sabi mo, Lolo, iinom tayo ng tuba? Aba, syempre naman oo. Meron akong isang salita. Huli kayo.
Marami pa tayong papatumbay na alak. Bumalik na ang grupo sa baryo. Kagad silang itinuring na mga bayani na makasama. Ipinagdiwang nila ang saya ng kanilang pagkapanalo. Gaya ng napag-usapan, uminom ng tuba ang mga ito. Napakasaya ng gabing iyon. Kaso nga lang si Mang Ramon ay tila hindi nalasing. Tulog na ang mga kainuman. Nanatili siyang gising at nagbabantay. Lolo, tagay ba? Hindi ako nalalasing. Lokong bata to. Lasing ka na ho, tatagay ka pa. Pinipilit mo na nga lang eh. Hindi lolo, kaya ko pa. Ay nako, matulog ka na nga. Tatakpan ko na tong tuba. Bukas na lang natin ituloy. Natulog na ang mga kasama sa inuman. Natawa si Mang Ramon. Sabay na binuhat ang dalawa papasok ng tahanan. Matapos maisaayos ang dalawa, nagpahinga na rin si Mang Ramon. Pagkalipas ng ilang araw ng pagdiriwang sa kanilang baryo, unti-unting bumalik ang katahimikan. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain. Pinasimulan ni Isko at ng kanyang mga kasama ang pagtulong sa kanilang komunidad upang makabawi mula sa laban. Ang mga albularyo, nagsimulang magtanim ng mga gulay, muling gumawa ng mga tahanan, nagbukas muli ng kanilang pamilihan. Muling nakabangon ang baryo mula sa kaganapan. Gayunpaman, nagsimulang umatake sa kanila ang mga kalaban, ang gabunan. Hinanda ng lahat ang kanilang sarili sa labanan, lalo na't malakas ang makakatunggali. Sa gitna ng gulo, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa likurang bahagi. Walang titigil mga kasama. Lalabanan natin sila. Si Isko at ang mga kasama ay nagsimula ng umatake. Samantalang si Mang Ramon, patuloy na lumalaban sa ibang bahagi ng baryo. Ang mga punyal ni Mang Ramon, walang humpay niyang ginagamit. Umiikot siya sa hangin, nagbibigay ng sakit sa mga gabunan na lumalaban. Nagkalat sa paligid ang dugo ng mga nilalang. Hanggang sa isang boses ang pumalahaw sa buong lugar. Apo, alagaan mo ang iyong sarili. Ingatan mo ang ating baryo. Nahinto si Isko sa pakikipaglaban. Mas nangibabaw sa kanya ang takot nang makitang kinukuyog ng mga gabunan ang lolo. Dala ng sitwasyon, pinanlabanan niya ang takot. Kinilos ang katawan. Sumugod sa mga kalaban. Kaso nga lang sa lakas ng mga gabunan, wala pa ring nagawa si Mang Isko. Sa huli ay tumumba si Mang Ramon. Sa lupa ay nag-aagaw buhay. Sa kanyang tagiliran, may malalim na baon ng kuko. Lolo, huwag kang sumuko. Kailangan nating lumaban. Hindi, Apo. Ang lahat ng tao, nakatakda ang magiging buhay kung kailan ka isisilang at kung kailan ka mamamatay. Hanggang dito na lang ang aking misyon. Huwag kang magsalita ng ganyan, Lolo. Makakaligtas ka pa. Wala na mga kalaban natin. Hindi maintindihan ni Isko. Matapos matumba ni Mang Ramon sa lupa, nag-atrasan ang mga gabunan. Tapos na ang buhay ko, Apo. Ikaw na ang susunod. Gampanan mo ang iyong tungkulin. Matapos magsalita ni Mang Ramon, unti-unting pumikit ang kanyang mata. Napagulgol ng iyak si Isko. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang lolo. Hindi matatawarang sakit ang dumaloy sa puso ni Isko dahil sa sinabi ng lolo. Ang kambal na punyal na ibinigay ni Mang Ramon. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa palad. Ang sakit ng pagkamatay ng kanyang lolo ang nagbigay ng matinding determinasyon upang gampanan ang tungkulin. Hindi kita bibiguin, Lolo.
Ipinapangako ko sa iyo, nagagampanan ko ang aking tungkulin. Mabilis na tumayo si Isko. Hinawakan ang kambal punyal. Ramdam sa lugar ang dumadaloy na enerhiya sa kanya. Kagad na lumapit si Lito upang damayan ang kaibigan. Ikinalulungkot ko ang pagkawala ni Mang Ramon. Tunay siyang bayani. Hindi ako papayag na hindi managot ang mga gabunan sa ginawa nila kay Lolo. Huwag kang magpapadala sa emosyon, kaibigan. Tandaan mo ang aral na iniwan sa'yo ng lolo. Mas makakabuti kung mag-isip ng plano upang magtagumpay tayo sa susunod na laban. Kagad na sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Lito. Napagpasya nila na lisanin na lamang ang baryo. Lumipat ng tirahan sila Isko at doon nagsimula. Pagkarating sa bagong baryo, kagad nilang binigyan ng maayos na libingan ang mga yumaong mahal sa buhay. Unti-unti silang bumangon kahit mahirap dahil marami sa kanila ay nasira ang pamilya. Habang abala ang lahat sa pagtatayo ng kanilang bahay, napansin ni Lito ang kaibigan na nag-iisa at kagad na nilapitan. Pare, kung kailangan mo na makakausap, huwag ka magdadalawang isip na lumapit sa akin, ha. Alam ko kung gaano kahirap mawala ng mahal sa buhay. Kaya nandito lang ako para sa'yo. Maraming salamat, pare. Sobrang hirap pala, no? Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Buong buhay ko, kasama ko si Lolo eh. Tapos sa isang iglap wala na siya. Ang masakit pa, wala akong nagawa para mailigtas siya. Hindi ko man lang siya naipagtanggol laban sa mga kaaway. Ganyan talaga ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundo. Kaya dapat habang buhay natin sulitin ang bawat sandali. Kasi di natin alam kung kailan tayo kukunin, di ba? Napabuntong hininga si Isko. Nakatingin lamang siya sa paligid. Maya-maya pa naisipan niyang magtayo ng sariling tirahan. Maliit na kubo na yari sa pinagtagpi-tagping kawayan. Nang matapos na si Isko, kinuha niya ang kambal na punyal. Sinubukan niya itong gamitin. Pero biglang nag-init sa kanyang palad ang punyal, dahilan para mabitawan. Teka, anong nangyayari? Bakit bigla na lang uminit yung punyal? Hindi naman ganito yung naramdaman ko nung binigay sa akin to ni Lolo ah. Nagkataon naman na dumating si Lito. Dinampot niya ang punyal. Gaya ni Isko ay napaso din siya. Walang niya. Bakit ang init ng punyal? Ganyan ba talaga yan? Hindi ko rin alam. Napaso din ako nang hawakan ko kanina eh. Para bang ayaw magpahawak? Paano nangyari yun? Sa'yo binigay ng lolo mo ang punyal. Imposibleng hindi ka niyan makilala. Lalo na ngayon na ikaw ang tagapangalaga. Baka naman may nais pa iwatig ang punyal. Hindi ko rin alam eh. Nagulat na nga lang din ako. Maaaring tama ka. Pero ano naman kaya ang nais ipabatid? Hindi pa rin sa akin nagpapakita ang gabay na kambaltik balang. Kaya wala akong ideya sa nangyayari. Muling hinawakan ni Isko ang punyal. Ngunit gaya ng una ay napaso siya. Anong gagawin mo, pare? Parang ayaw na sa'yo ng punyal ah. Subukan mo kayang kausapin. Ewan, naguguluhan na ako eh. Siguro kailangang aralin ko muna at kunin ang loob. Sabi noon sa akin ni Lolo, gaya ng tao kailangan makuha din ang tiwala ng mga bagay na ipapamana sa atin. Baka nagluluksa din yan kagaya natin. Siyempre, namayapa na ang unang tagapangalaga. Baka kailangan mong patunayan yung sarili mo sa kanya. Pero si Lolo mismo nagbigay sa akin. Imposible naman na hindi to magtiwala. Nakakabigla. Nakakapagtaka. Di ba, kapag hindi sa atin mahirap gamitin? Gaya ng mga mutya, may mga gabayan na nagpoprotekta at sumusubok sa susunod na tagapangalaga. Kung karapat-dapat ka ba talaga? Ikaw na nagsabi. Kailangan kunin ng tiwala. Lalo na't hindi naman talaga sa'yo yan eh. Malamang magkakaroon ka ng pagsubok. O siguro naman baka meron kang pag-aalinlangan. Kaya ganyan ang nangyayari. Pag-aalinlangan?
Wala. Galit meron. Siguro hindi maganda yung hangarin mo. Kung ano ang nilalaman ng puso mo, nararamdaman ng gamit. Natahimik si Isko sa sinabi ng kaibigan. Alam niyang may punto ito, kaya minabuti niyang aralin at kunin ang tiwala ng kambal na punyal. Simula ng araw na yon, lahat ng naiisip niyang paraan upang makuha ang tiwala ng punyal, ginawa ni Isko. Ngunit tila ba hindi gumagana. Ilang beses na rin niyang sinubukang tawagin ang gabay ng punyal, ngunit nabigo siya. Ni hawakan ng punyal ay hindi magawa. Hanggang sa dumating ang isang araw, sinasagad niya ang kanyang sarili. Maraming sugat na natatamo, paulit-ulit na napapaso. Dito na nagpakita ang dalawang tikbalang. Ako si Lakan at siya ang kakambal ko na si Banawa. Ikinagagala kitang makilala, Isko. Nakikita ko sa iyo si Ramon. Sandaling natahimik ang binata. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Teka, kayo ang gabay ng punyal? Nakita ko na kayo noon. Pero hindi ako makapaniwala na makakausap ko kayo ng malapitan. Ikinagagala ko kayong makilala. Maging ako ay natutuwa na makausap ka. Nakita namin ang pagpupursige mo upang makuha ang tiwala ng kambal na punyal. Kaya naman simula ngayong araw, gagabayan ka namin sa iyong pagsasanay upang ihanda ka sa lahat ng mangyayari. Sa lahat ng mangyayari, kakatapos lang na matinding laban sa Magabunan, may paparating na naman. Kakamatay lang ni Lolo. Hindi na ba matatapos ang digmaan? Tama ka, Isko. Naghahanda na ang iyong makakalaban, si Temyong, upang kunin sa iyo ang kambal na punyal. Kung alam nyo na pala ang magaganap, bakit ngayon lang kayo nagpakita sa akin? Bakit hindi nyo sinabi na mas maaga? Lahat ng pinagpasahan ng kambal punyal dumadaan sa tamang proseso. Ganyan din ang ginawa namin sa iyong lolo. Ngayon na magsisimula ang totoong hamon ng punyalis ko. Matagal na ako nag-aantay. Hindi pwedeng masayang ang lahat ng pinaghirapan ng aking lolo. Madilim pa nang magising si Isko. Ramdam niya ang lamig ng hangin sa kanyang likuran habang unti-unting bumabangon. Sa paligid, tanging huni ng kuliglig at may hinang kaluskos na mga dahon ang maririnig. Bumangon ka, Isko. Simulan mo ang tungkulin. Hindi pa man lubusang nagigising si Isko, pero alam niya na wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang matuto kung gusto niyang mabuhay sa kakaibang mundo. Pinadiretso siya ni Banawa sa isang makitid na daan sa kagubatan. Humanda ka. Paparating na ang hahabol sa iyo. Malaking anino ang gumalaw sa gilid ng daan. Mga nilalang na unang beses palang nakita. Mabilis. Mahaba ang mga braso. May pakpak sa likuran. Sige, takbo! Buong puwersang tumakbo si Isko. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang batok habang pilit siyang hinahabol ng mga nilalang. Pinapaliko siya ng kambal na tikbalang. Pinapapunta sa mas makikitid na landas. Pinapadaos-dos sa madudulas na bato. Pinapatalon kung saan-saan. Halos maubos na ang hininga. Pero napansin niya, unti-unti siyang nakakasabay sa ritmo ng pagtakbo. Hindi na siya basta tumatakas. Natututo na siyang gumalaw ng mas mabilis at masigurado sa bawat hakbang. Matapos ang ilang sandali ay sumenya si Banawa. Biglang nawala ang mga nilalang na humahabol kay Isko. Hindi na masama, pero kulang pa. Pagod na si Isko, pero hindi pa tapos ang araw.
Pinaupo siya ng kambal sa gitna ng isang maliit na tahimik na kagubatan. Ngayon, kailangan mong matutong makiramdam sa paligid. Makiramdam sa paligid? Paano? Pumikit ka. Nag-aalinlangan man, ginawa niya ito. Habang nakapikit, narinig niya ang tunog ng mga dahon na bahagyang gumagalaw, ang may hinang tunog ng tubig sa hindi kalayuan, at ang tila paggalaw ng kung ano sa kanyang likuran. Biglang may lumipad na maliit na bato papunta sa kanya. Kaagad niyang naiwasan kahit nakapikit pa. Magaling, pero hindi pa sapat yan. Kailangan mong maramdaman ang presensya ng kahit anong nasa paligid mo, kahit hindi gumagalaw. Pinagpatuloy nila ang pagsasanay kung ano-ano ang ibinabato sa kanya. Nung una ay ilang beses siyang natamaan, hanggang sa magamay, nararamdaman na ang mga kakaibang enerhiya na papalapit sa kanya. Ilang minuto matapos magpahinga, may pasa na malaking sanga silakan at banawa. Ngayon, papalakasin natin ang iyong katawan. Hindi ka lang dapat mabilis at sensitibo sa paligid. Kailangang may lakas sa panghuhugutan. Iba't ibang uri ng gawain ang ipinagawa sa kanya. Pag-akyat sa puno gamit ang bilis, pagbubuhat ng mabibigat na sanga, pagtulak sa malaking bato. Nanginginig na ang kamay at mga kalamnan, pero hindi siya sumuko. Alam niyang kailangan lagpasan ang lahat ng ito. Pagsapit ng dilim bumagsak sa lupa si Isko. Hingal na hingal. Napangiti si Banawa habang nakatayo sa tabi niya. Para sa unang araw mo, hindi ka naman nagkulang. Umupo si Lakan sa isang bato at tumingin sa langit. Sana lang, sasapat na ang proseso. Habang nakahiga, naramdaman ni Isko ang sakit sa buong katawan, pero kakaibang sigla ang dumadaloy sa kanya. Kahit mahirap, alam niyang unti-unti siyang lumalakas. Ilang linggo nang sumailalim sa matinding pagsasanay si Isko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas siya, mas bumibilis, mas lumalalim ang kanyang pakiramdam sa paligid. Hindi na siya natitisod sa makikitid na landas. Hindi na siya madaling natatamaan ng mga patibong at kaya nang buhatin ang mabibigat na bagay na dati ay halos hindi niya maigalaw. Handa ka na para sa uling pagsubok. Tumingin si Banawa kay Isko at ngumiti. Ito ang magpapakita kung natutunan mo ang lahat ng itinuro namin sa'yo. Hindi na nagtanong pa si Isko. Alam niyang kailangan itong harapin kahit gaano kahirap. Kinabukasan, dinala siya ng kambal sa isang malawak na bahagi ng kagubatan na may matataas na puno at matitinik na halaman. Tahimik ang paligid, pero may kung anong pakiramdam ng panganib sa hangin. Makakalabas ka lang dito kung magagamit mo ang lahat ng natutunan mo. Tandaan mo, hindi lang lakas at bilis ang kailangan. Kailangan mo ring gamitan ng isipan. Nang sabihin nila ang bagay na yun, biglang naglaho ang kambal. Naiwan siya mag-isa. Habang naglalakad si Isko, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa likuran. Paglingon, nakitang may isang nilalang na mabilis na lumapit, higit na mas malaki kaysa sa kanya. May pulang mata at matutulis na kuko. Alam niyang wala siyang laban kung mananatili siya sa pwesto, kaya kagad siyang tumakbo. Pero hindi basta simpleng pagsubok. Kailangan niyang gamitin ang bilis at likse na natutunan. Gumamit siya ng mga sanga upang tumalon mula sa isa pang puno patungo sa isa pa. Nang subukan siyang abutin ng nilalang, buong puwersang tumakas si Isko. Patuloy ang habulan hanggang sa biglang nagbago ang tunog ng mga yabag. Alam niya na merong patibong sa paligid.
Kaya huminto siya sa isang tabi. Pinakiramdaman ng lugar. Lumiko sa tamang daan. Sa huling segundo, narinig niya ang malakas na tunog ng bitag na bumagsak sa likuran. Eksakto kung saan siya tatakbo. Kung hindi niya ginamit ang pakiramdam, siguradong mamamatay siya. Nang mawala ang panganib, dumating ang ikalawang pagsubok. Sa harap niya ay may 3 daanan na maaaring puntahan, pero wala ni isang palatandaan kung alin ang tama. Umupo siya sandali. Pumikit. Inalala lahat ng itinuro sa kanya ni Lakan at Banawa. Huminga ng malalim at inilapat ang kamay sa lupa. Ramdam niya ang bagyang paggalaw ng hangin sa isang direksyon at doon siya dumaan. Sa unang tingin, parang pangkaraniwang daanan lamang. Pero nang magpatuloy siya, nakita niyang may mga bitag sa ibang daanan. Tama ang pinili niyang landas. Sa dulo ng kagubatan, may nag-aantay na huling pagsubok. Paglabas niya sa pangapuno, isang malakas na nilalang ang humarang sa kanya. Dambuhalang nilalang na may katawan ng tao, pero may balat ng bato. Alam niya na hindi ito matatakasan. Kailangan niyang lumaban. Hindi ito tulad ng mga laban na naranasan noon. Hindi sapat ang bilis o pakiramdam. Kailangan niyang gamitin ang lakas sa pinaghirapang buuin. Inantay niya ang pag-atake ng kalaban. Nang sumugod ito, umilag siya sa tamang sandali. Ginamit niya ang sariling lakas at bigat ng kalaban upang ipanglaban din sa kanya. Gulat na gulat ang nilalang sa ipinakitang katalinuhan ni Isko. Tuluyang bumagsak ang nilalang. Nadurog ang katawan dahil sa sariling bigat. Matapos ang sagupan, bumalik si Isko sa lugar kung saan siya iniwan ng kambal. Naroon si Lakan at Banawa, nakangiti habang nasa ilalim ng isang malaking puno. Hindi namin inaasahan na matatapos mo ng mabilis ang laban. Halika na. Alam mo na ako nung dapat gawin. Hindi na nagtanong pa si Isko. Alam niya ang misyon na kailangang gampanan. Dito na magsisimula ang totoong pakikipagsapalaran. Matapos ang mahabang pagsasanay, naging biyasa si Isko sa paggamit ng kambal punyal. Ang dating mabagal niyang galaw ay naging matulin. Ang dating mahinang atake, napalitan ng napakalakas na enerhiya. Sa loob ng maraming panahon, binalot ni Temyong ng takot ang buong lugar. Pinamunuan niya ang mga gabunan sa pandarambong, pagnanakaw at pananakot. Pagkarating sa lugar, nasa likuran ni Temyong ang ilan sa kanyang mga tauhan, nakangisi habang pinapanood ang laban. Isko, hindi mo alam ang pinasok mo. Nakatayo si Temyong habang hawak ang kanyang itim na kampilan na matagal nang kinakatakutan sa buong baryo dahil kumukuha ito ng kaluluwa. Ngumiti lang si Isko. Hinugot ang kambal na punyal. Tama na ang salita. Tapusin na natin to. Sumugod kagad si Temyong. Mabilis at malakas. Hinataw pababa ang kanyang kampilan. Pero sa isang iglap, umilag si Isko at dumaan sa gilid. Sa hangin lamang tumama ang atake ni Temyong. Muling umatake si Temyong, pero sa pagkakataong ito, ginamit ni Isko ang bilis. Bago pa lumapat ang itim na kampilan, dumula siya sa lupa at umiwas sa tama. Dumiretso sa gilid ni Temyong. Isang mabilis na hiwa ang ginamit niya. Nag-iwan ito ng sugat sa tagiliran ng kalaban. Napatras si Temyong. Hinawakan ng sugat, pero imbis na magalit ay natuwa pa. Mukhang marami kang ang natutunan. Matapos sabihin ng kataga, bigla siyang bumuga ng pulang usok mula sa kanyang bibig. Kagad umatras si Isko. Pinakiramdaman ng lugar. Kilalang madaya sa labanan si Temyong. Mula sa pulang usok biglang nawala si Temyong. Dito na pumikit si Isko. Pinakiramdaman ng hangin.
Doon niya narinig ang mahinang tapak sa bandang kaliwa. Kagad winasiwas ang punyal, eksaktong tumama sa paparating na kampilan. Nayanig ang kanyang braso sa bigat ng tama pero hindi siya bumitaw. Sinipa siya ni Temyong sa sikmura dahilan para matumba ng bagya. Umikot si Temyong, nagpakawala ng saksak papunta sa balikat ng kalaban. Napasigaw si Temyong at umatras. Hawak ang dugo ang balikat ay nagalit ito. Sa puntong iyon wala nang daya si Temyong. Sumugod siya ng buong lakas. Itinaas ang kampilan. Pinaulanan si Isko ng mabilis at mabigat na atake. Hinugot ni Isko ang pangalawang punyal at ngayon gamit ang dalawang kamay, hinarap niya ang sunod-sunod na pagsalakay. Nagpalitan sila ng atake. Mabilis ang kaganapan. Ang mabigat na kampilan ni Temyong hindi nagtagumpay sa likse ni Isko. Gumagamit siya ng kaliwat kanang pag-iwas. Bigla ang pagbagsak sa lupa at mabilis na pagsaksak sa tuwing may pagkakataon. Hanggang sa dumating ang tamang sandali. Isang maling hataw mula kay Temyong. Isang maliit na puwang sa depensa. Doon lumusot si Isko. Buong puwersang ibinaon ang kambal punyal. Napalood si Temyong. Nanlaki ang mga mata. Kitang-kita niya sa likuran ni Isko ang dalawang kambal na tikbalang, parehong nakabaon ng kamay sa kanyang tagiliran. Dahan-dahang umatras si Temyong. Nanginginig ang buong katawan. Tuluyang bumagsak sa lupa. Nang makita na mga kasama ang nangyari, kagad nilang nilisan ang lugar. Kaso nga lang hindi sila nakaligtas sa dalawang kambal tikbalang. Mabilis ang kilos ng dalawa. Pinatay ang lahat ng kasapi ng grupo. Matapos ang kaganapan, nakatayo si Isko sa gitna ng kagubatan. Hawak ang kambal punyal. Katabi ang kambal tikbalang. Naipaghiganti man ang kamatayan ng lolo. Nailigtas man sa kapahamakan ng buong baryo. Pero alam niya sa kanyang sarili, nagsisimula pa lamang ang laban. Marami pang paparating na pagsubok sa kanya. Pero malinaw para kay Isko, hindi niya aatrasan ng lahat ng ito. Patuloy niyang panglalabanan ng kasamaan gamit ang kambal punyal at sa tulong ng gabay na kambal tikbalang. Bagong istorya pa rin yung kasunod na kwento mga kabayan. Ito ay kwento ng hiyas ng katutubong tikbalang. Ulitin ko, bagong kwento ang kasunod. Simulan na natin ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Donato. Taong 1967, Lanao del Norte. Hindi mapalagay si Donato nang mapagtanto ang sitwasyon. Nakapwesto sa kanyang harapan ang nagtatalasang kampilan at mga katutubong nakandang magparusa. Nakagapo siya sa kawayan. Inaantay na lamang ang pagdating ng tinatawag nilang Datu Abdul. Napadaan lang talaga ako dito. Hindi nyo ba nauunawaan? Kung papakawalan nyo ako, alis din ako kagad. Hindi ko ipagsasabi ang inyong tribo. Pangako yan. Pakiusap ni Donato. Subalit walang panahon ng mga katutubo para pakinggan ang kanyang salita. Sa katunayan, dalawa silang nangaso sa malawak na kagubatan ng Lanao. Kasama rito ang Tsuy na biglang nawala. Sa paghahanap, hindi sinasadyang matuklasan ang tagong tribo ng katutubong Maranao. May pinag-uusapan ang mga ito at sa sandaling makita siya ay kagad hinuli. Pinaghihinala ang kalaban na nagmula sa kabilang grupo. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang nasabing datu kasunod ang mga nagsisilbing bantay. Napalunok ng laway si Donato nang makita ang nagtatalasang sibat na kaagad na itinutok sa kanya. Ang balitang nakarating sa akin,
Isa kang kalaban na nagmula sa grupo ng aking traidor na kapatid, si Malik. Sabihin mo anong inutos sa'yo. Kinuha niyo na ang lahat, mula sa tauhan hanggang sa mga sandata. Ano pa ang gusto niyong angkinin? Wika ni Datu Abdul. Hinugot nito ang kampilan na nakasugbit sa tagiliran. Walang pasabing ipinatong sa kanyang balikat. Ramdam ni Donato ang pagbaon ng patalim. Nagdurugo na at humahapde. Nakikiusap ako. May hinahanap lang akong tao. Hindi sinasadyang mapadaan sa tribo niyo. Pakiusap, pakawalan niyo ako. Wala akong masamang intensyon sa grupo. Nato, huwag kayong magpadala sa pagmamakaawa ng taong yan. Nakita namin siya eh. Nakikinig sa usapan habang nagtatago. Kung hindi lang nahuli, mabubulgar ang plano natin sa mga kalaman. Wika ng isa sa mga tauhan. Marami nang nawala sa amin. Hindi lang buhay na mga katribo, maging ang karapatan. Ngayon hindi ako makakapayag na mawala ang lahat ng aming pinaghirapan. Ikulong ang isang to at pahirapan. Mawalang galang na po, Dato. Bakit ikukulong pa kung pwede naman nating patayin? Alam kong marami pa kayong gagawin. Hayaan niyong ipresenta ko ang aking sarili para magpataw ng kamatayan sa taong yan. Uy, teka sandali lang naman. Anong papatawan ng kamatayan? Napadaan lang ako sa tribo nyo, tapos papatayin ka agad. Wala kayong pinagkaiba sa mga naglipa ng hayop dito sa kagubatan. Mga halangang kaluluwa. Wika ni Donato. Napadaing ng sampalin ng isa pang tauhan. Muli siyang tinutukan ng patalim sa leeg. Naiintindihan ko ang nais mo, Karim. Pero idadaan natin sa maayos na proseso ang pagpaparusa sa tao ito. Ikulong muna siya sa ngayon dahil may bagay pa tayong mas kakailanganing unahin kaysa sa buhay ng isang yan. Umalis na ang Datu. Ibinaba na rin ng iba ang kanilang mga sandata. Dinala sa kulungan si Donato. Napabuntong hininga na lamang sa sinapit. Nagkayayaan lang ng tiyuhin upang mangaso. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, nandito sa balwarte ng mga katutubo bilang bihag. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ni Donato ang isa pa sa mga bantay. Nauhaw at naisipang humingi ng tubig. Pwede ba makahingi ng tubig? Kanina pa nanunuyo yung lalamunan ko eh. Kahit tubig lang sana. Wala kaming tubig na mabibigay sa katulad mong biyag. Limitado lang ang inumin at makakain ng tribo. Sapat para sa mga nasasakupan. Talaga bang ganito kayo kabrutal sa mga taong nakukuha nyo? Kung tutusin, wala naman ako dapat dito eh. Hindi nyo naman ako kalaban. Napadaan lang ako. Kaya nakikiusap ako sa Datu. Palabasin niyo ako rito. Hindi siya pinansin ng bantay. Tinalikuran at iniwanan. Si Donato sa kabilang banda. Hindi nagustuhan ng nangyayari. Kaya naman paulit-ulit na sumigaw upang makuha ang kanilang atensyon. Pero sa puntong iyon, ang anak ng Datu ang lumapit. Sino ang isang to? Bakit may nakakulong dito? Tanong ni Lakan umaira. Alakan, huwag niyo pong pagtuunan ng pansin ng isang yan. Nagmula siya sa pangkat ng ating kalaban. Hindi ako kalaban. At mas lalong hindi ako nagmula sa anumang pangkat. Maniwala kayo, napadaan lang talaga ako dito eh. Hinahanap ko lang yung tiyuhin ko kasi nawawala. Nakita ko ang tribo nyo. Akala ko kasi ordinaryong lugar eh. Hindi pala. Wala naman ako masamang balak eh. Ganyan din ang sinabi ng naunang bihag pero isa palang traidor. Hindi mo kami madadaan sa anumang pakiusap. Kaya tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. Wala akong kapalarang tatanggapin dahil nagkamali lang kayo sa akin. Hindi ako kalaban. Tignan nyo, mukha ba ako masamang tao? Tama na ang pagtatalo. Kung hindi ka nagmula sa pangkat ng aming kalaban, sa anong pangkat ka nabibilang? Napahugot ng hininga si Donato. Naiinis sa pabalik-balik na tanong. Hindi nga ako nabibilang sa anumang pangkat. Ilang beses ko nang sinabi. Paulit-ulit tayo. Pakawalan niyo ako. Kung ayaw niyong maniwala,
Samahan niyo ako pauwi sa amin para malaman niyo kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Nagkatinginan ang Bantay at ang Lakan. Mahabang katahimikan muna ang namayani bago sumagot si Lakan o Mair. Pasensya na, pero ang aking ama ang masusunod. Kung sinabi niyang ikukulong ka, ikukulong ka. Kasalanan mo eh. Lumapit ka sa tribo namin. Hindi mo kami masisisi. Nasa masukal na bahagi ito ng kagubatan. Lugar kung saan bihirang may taong sumasadya. Ang pagdating mo ay kahina-hinala. Nag-iingat lang kami sa mga kalaban. Bantayan niyong maigi ang taong to. Intayin ang pasya ni ama. Sa narinig, naikuyom na lamang ni Donato ang mga kamao. Sinamaan ng tingin ang papalayong Lakan. Nagtungo ito sa unahan kung saan merong barong-barong. Nag-aantay doon ang iilang kasapi ng tribo. Habang lumilipas ang oras, unti-unting naririnig ni Donato ang usapan. Tinalakay ang tungkol sa katutubong tikbalang. Isa ito sa mahalagang elemento ng kultura, subalit iilan lamang ang nakakaalam. Sa madaling salita, isa itong bagay na hindi basta-basta pinakikialaman, maliban na lamang kung ikaw ay nahanay sa mga pantas. Kahit papano, may kaalaman si Donato sa usapin sa kadailanang isang katutubong Maranao ang napangasawa ng tiyahin. Isa itong magiting na mandirigma na inilalaban ang nabilang na pangkat sa anumang pagsubok. Minsan na nitong naikwento ang tungkol sa tikbalang at ang kapangyarihan nitong hiyas. Isang palamuti sa katawan na nagtataglay ng pambihirang lakas. Pinaniniwalaan na nagbibigay ng walang hanggang buhay sa taong magtatangan at hindi kailanman matatalo sa anumang digmaan. Marami nang nangahas na hanapin ang katutubong tikbalang, subalit walang nakakaalam kung saang lupalop ng kagubatan matatagpuan. Wala tayong ibang pagpipilian kung hindi hanapin ang tikbalang at kunin ang kanyang hiyas. Nang sa ganon malabanan natin ang pangkat ng traidor kong kapatid, si Malik. Ito na lamang ang natatanging paraan. Pero ang tanong, sino ang handang magbuwis ng buhay para hagilapin sa kaibuturan ng kagubatan ng nasabing elemento? Natahimik ang lahat. Walang naglakas loob na magsalita. Napabuntong hininga na lamang ang datu. Wala pa ni isang nagtagumpay na mahanap ang tikbalang. Pero ipinapangako kong gagantimpalaan ang kayamanan ng sino mang magbubuwis ng buhay. Hindi lang lupa at ari-arian. Hahayaan kong maging malaya sa anumang bagay. Sa kabilang banda, nakaisip ng paraan si Donato para makalaya sa pagiging bihag. Ako! Alam ko kung saan matatagpuan ang katutubong tikbalang. Kung wala sa pangkat niyong nais maganap, pwedeng ako. Pero ipangako niyo sa akin, papakawalan niyo ko sa oras na magtagumpay. Napalingon ng lahat sa kinalalagyan ni Donato. Taas noong tingin sinalubong ang mga ito. Lumapit ang datu at ang Lakan. Anong alam ng kagaya mo sa bagay na pinag-uusapan namin? Ang katutubong tikbalang na may gintong hiyas ang hinahanap niyo. Hiyas na magbibigay ng pambihirang lakas sa sino mang magtatangan. Maraming taon na ang nakalipas, magmula nang madiskubre ang tungkol sa kanya. Ginamit din ito ng mandirigma na si Muhammad di Patuan Kudarat nung minsang ipagtanggol ang nasasakupan. Wika ni Donato. Napalunok pa siya sa sinabi. Hindi sigurado kung tama ang pangalang binanggit. Narinig niya lang ang tungkol dito. Sa simpleng sagot na kumbinse ang mga katutubo, kagad siyang pinakawalan, pinakain at binihisa ng bago. Binigyan ng sandatang gagamitin para sa paghahanap ng katutubong tikbalang. Sa kabila nito, hindi mawala ang kaba ni Donato. Gusto niya lang makalis, pero mukhang mas nalagay sa alanganin. Ano pala ang iyong ngalan? Huwag kang mag-alala. Dahil sa oras na makabalik ka na dala ang hiyas ng katutubong tikbalang, gagawaran ka ng gantimpala.
Kasabay nito ang iyong kalayaan. Mael, tama. Mael na lang ang itawag niyo sa akin. Asahan niyong babalik ako na dala ang hiyas ng tikbalang. Siguraduhin niyo lang na maibibigay niyo ang sinasabi niyong gantimpala. Wika ni Donato. Sinadyang ibahin ang pangalan upang hindi matunton dahil sa binabalak na pagtakas sa sandaling palakarin na sa kagubatan. Nakakaasa ka. Hindi namin ugaling baliin ang nabitawang salita. Huwag mong iwala ang kampilan. Yan ang magsisilbi mong sandata para makalaban sa anumang makakasagupa. Mag-ingat ka dahil maraming ligaw at mababangis na hayop. Asahan namin ang iyong ligtas sa pagbabalik. Ipagdarasal ka namin. Lumakad ka na, Mael. Ihatid ka ng mga tauhan ko hanggang sa unahan. Asahan namin ang iyong pagbabalik. Gabayan ka nawa ng Diyos ng kalikasan. Napahugot ng hininga si Donato. Ilang sandali pa ay lumakad na. Hindi magawang lumingon dahil sa mga bantay na nakasunod. Minabuti niyang tuwid na maglakad para hindi mahalata na wala siyang nalalaman. Makalipas ang ilang pagakbang ay iniwanan na siya ng mga ito. Naku naman gusto ko lang sanang makaalis sa lugar na yun pero parang nalagay pa sa alanganin. Hindi bali na. Hanapin ko na lang yung daan palabas ng kagubatan. Uwi na ako sa amin. Bahala kayo maghintay sa pagbabalik ko. Naisahan ko kayo. Buti naniwala yung mga yun sa kwento ko. Wika ni Donato. Dumiretso siya ng lakad. Naghanap ng madadaanan. Pero ilang sandali pa napansin na nagiging pamilyar ang mga puno at mga halaman. Binaliwala niya ito ng una sa pag-aakalang pare-pareho ang mga puno sa paligid. Kaso nga lang, paulit-ulit siya ng dinadaanan. Kinilabutan sa mga susunod na sandali. Unti-unting nakakarinig ng mabigat na yabag. Minsan lumalakas, paminsan humihina. Hinigpitan ng paghawak sa kampilan. Alam ko na merong nagmamasid sa akin. Mas mabuti pang magpakita ka na bago ko maisipan na gamitin ang sandata laban sa'yo. Wala akong panahon para makipaglaro sa'yo. Kaya lumitaw ka. Wika ni Donato habang sinusuri ang paligid. Mabilis ang pagkilos ng anino. Hindi niya masundan ang tingin. Ilang sandali pa, sinundan ng ingay ng kabayo. Dito napagtanto na ito na ang posibleng hinahanap na tikbalang. Teka, ano bang nangyayari sa akin? Ikaw ba yung sinasabi nilang katutubong tikbalang? Lubayan mo ko. Hindi ko balak na hanapin ka. Ginawa ko lang yon para makalaya sa kanila. Hayaan mo na ako, gusto ko nang umuwi. Patuloy lamang sa paglikha ng ingay ang elemento. Walang tigil na tumatakbo si Donato, kaso nga lang pabalik-balik sa dinadaanan. Nang makaramdam ng pagod ay tumigil at sumabay din ang paghinto ng ingay. Tama na. Ito na nga ba ang sinasabi ko Gusto ko lang naman makaalis pero nasangkot pa sa kababalagan. Patuloy na pinakikiramdaman ng paligid. Alisto si Donato. Dali-daling tumayo. Itinutok ang hawak na patalim sa hubog ng taong lumitaw sa unahan. Sa tindig isa itong matandang lalaki. May dalang itak at nakasombrero. Hindi lang mamukaan dahil nasa madilim na bahagi. Napatras na lang din sa gulat nang rumihistro sa likuran nito ang figura. Isang tikbalang. Kumusta ka, Donato? Narinig ko yung sinasabi mo kanina. Hindi mo balak na hanapin ang katutubong tikbalang. Ang nais mo lang, makawala sa pagiging bihag. Pero iho, hindi mo matatakasan ang kapalaran. Ilang dekada na ako nag-aantay sa'yo, Donato. Napalunok si Donato. Palipat-lipat ng tingin sa matanda at sa tikbalang.
hindi matukoy kung paano nalaman ang kanyang pangalan. Huwag kang mabigla sa aking sinasabi. Pero ang katotohanan, hindi mo batid ang iyong kapalaran. Sa puntong ito, malalaman mo kung ano ang mahalagang papel na gagampanan. Hindi ka lang isinilang sa mundong ito para maging ordinaryong tao. Ikaw ay likas na mandirigma. Tanggapin mo man o hindi, wala kang takas. Sandali, ano bang sinasabi mo? Wala akong gampanin na ganyan ha. Niloloko mo ba ako? At, teka, bakit mo ba ako kinakausap? Hindi nga kita kilala eh. At kung pwede ba, palisin mo ako dito. Binabaliw mo yata ako eh. Siguro demonyo ka no? Hindi ka nakakatuwa. Tumawa ang matanda sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit. Mas lalong natakot si Donato nang makitang wala itong muka. Itim lamang ang hubog, ganon din ang tikbalang. Tanging ang mga mata at hiyas na nakasabit sa leeg ang tanging may kulay. Multo ka. Mga multo kayo. Wika ni Donato. Dali-dali siyang tumakbo. Pero kahit gaano pa kalayo ang binagtas, bumabalik lang din sa harapan ng mga ito. Tuwang-tuwa ang matanda, samantalang natatarantang binaliktad ni Donato ang damit, kaso nga lang walang nangyari. Sinabi ko naman sa'yo eh, tanggapin mo man o hindi, wala ka ng takas. Itigil mo na rin ang takot dahil nandito kami upang gabayan ka sa nalalapit mong laban. Hindi lamang pangkat ng katutubo ang makakapalitan ng lakas, kung hindi iba't ibang uri din ng nilalang. Katulad mo, hinahanap din nila ang kaibigan kong tikbalang. Pero wala ni isang magtatagumpay dahil sa'yo nakatadhana ang panahon. Hindi nakinig si Donato. Patuloy sa paghahanap ng daan palabas. Kaso nga lang naubos na ang lakas. Wala pa ring natagpuan. Sa tingin niya, mas lalong dumadami ang puno't halaman na dumadagdag sa pagpapahirap para makalis. Tama na, Donato. Ang mabuti pa sumama ka sa amin para mapag-usapan ang dapat pag-usapan. Sumunod ka na! Magsasalita sana si Donato, pero hindi nagawa nang magbago ang paligid. Isang kurap lang. Tumambad ang isang kubo. Dumiretso sa loob ang matanda, samantalang naglaho na ang tikbalang. Pumasok na lang din siya sa takot sa paligid. Madilim na at parang may mga mata na nakamasid. Nagulat pa nang makaharap ang matanda. Kung kanina wala itong muka, ngayon ay meron na at nakangiti pa sa kanya. Bakit parang gulat na gulat ka? Ganito lang talaga ako, huwag kang matakot. Masanay ka na dahil mahaba pa ang ating pagsasamahan. Maupo ka, inumin mo itong kape. Wika ng matanda, sabay abot ng tasa na gawa sa kawayan. Nagtaka si Donato dahil wala itong laman, pero nang subukang inumin, merong humagod sa kanyang lalamunan. Napakunot na lamang ang noo. Sa kabila nito, hindi rin malaman kung bakit nanatili sa harapan ng matanda at nakinig. Narinig mo na ang pangalang Dato Malik. Sa puntong ito, ang pangkat niya ang makakalaban mo. Hindi siya basta matatalo dahil nalahian ng pagkaaswang. Karamihan sa nasasakupan ay aswang din. Hinahanap nila ang katutubong tikbalang upang makuha ang hiyas at magamit sa binabalak na pagsakop sa iba pang pangkat. Teka, paano niyo po ba nalaman ang bagay na yan? At saka sino po ba talaga kayo? Nananaginip ba ako? Tumawa ng malakas ang matanda sa sinabi niya. Wala akong pangalan, kaya wala akong may sasagot. Nagising na lang ako. Isa na akong tagapagbantay ng katutubong tikbalang.
Ilang daang taon na ang aking paglalakbay sa mundong ito para hanapin ang itinakdang tao. Mabuti naman, natapos na ang aking paghihintay dahil nandito ka na, Donato. Sinisingot siguro nito yung utot ng tikbalang. Taong to, ginawa pa akong loko-loko. Sakyan ko na nga lang. Total, kapag nagising ako sa panaginip, matatapos na to. Mahinang wika ni Donato sa kanyang sarili. Ang buong akala niya, panaginip lamang ang nararanasan. Ilang sandali pa pinakita ng matanda ang tikbalang. Sa puntong ito, may nakikita na ring anyo na kagaya ng matanda. Dito na rin nalaman ni Donato ang lahat ng tungkol sa elemento. Tunay ngang nagtataglay ng pambihirang lakas ang tanga na iyas. Ang inakalang kwento ay siya palang tunay. Dalawa pa lang ang nakakahawak ng hiyas. Ang huli ay si Sultan Kudarat. Ilan lamang ang nakakaalam tungkol dito. Ngayon ikaw ang pangatlong magtatangan. Handa ka na ba? Napalunok ng laway si Donato. Hindi maintindihan dahil sa halip na umayaw. Natagpuan na lamang ang sarili na pinagkalooban ng hiyas. Hindi rin napansin ang mabilis na pangyayari. Kanina kausap lamang ang matanda. Ngayon ay nasa bakuran na ni Datu Malik. Nakita niya ang tsuhin na bihag ng mga ito. Duguan. Paulit-ulit ang paghihirap. Marami pang nakakulong. Mga inosenteng tao na hindi sinadyang maligaw ng landas sa kagubatan. Nakagapos sa mga ito. Nanghihina. Nag-aantay na lamang ng kamatayan. Nakatakda ka na maging tagapagligtas ng mga biyag na yan. Lusubin mo kung handa kang makipagpalitan ng lakas sa mga katutubo. Pero mag-ingat ka din dahil marami sa kanila mahusay na mandirigma. Iiwan na kita, Donato. Teka, bakit mo kayo iwan? Wala akong alam sa ganito. Tandaan mo, ikaw ang napili. Hayaan mong kusang gumalaw ang iyong katawan. Kailangan lamang ng katawan ng tikbalang. Ngunit siya pa rin ang kikilos para sa kapayapaan. Sinong lapastangan na naghangas na pasukin ang teritoryo ko? Tanong ni Datu Malik. Nakilala ni Donato dahil itinuro ito ng matanda kanina. Isa pa, naiiba ang kasuotan sa lahat. Ikinagagala kong makita ka, Datu. Pero hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Pakawalan mo ang mga bihag. Ngayon din, kung ayaw mong ubusin ko kayong lahat. Wika ni Donato. Hindi maintindihan ng sarili. Wala siyang nararamdamang takot. Napakalakas na enerhiya ang dumadaloy sa kanyang katawan na tila ba kusang nagsasalita ang bibig. Buo ang determinasyon na kayang ubusin ang pangkat. Mapangas ka. Sa pangkat ba ng magaling kong kapatid ikaw nagmula? Malakas na pala ang loob niya na kalabanin ako. Akala ko, hanggang ngayon bahag pa rin ang kanyang butot. Pero sigurado ka bang magagawa mo kaming pulbusin? O baka naman idagdag ka namin sa putahing iahanda sa hapunan? Tumawa ang lahat ng nasa baryo. Laking pagtataka ni Donato. Nakikilala niya kung sino ang mga aswang. Nanunuot sa kanyang pangamoy ang samyo ng mga ito. Nagtatapang ka dahil nalahian ka ng pagkaaswang. Nagawa mong traidorin ang sarili mong kapatid, si Dato Abdul. Pinili mong pamunuan ng pangkat ng mga ordinaryong aswang. Para lamang sa lakas at kapangyarihan, handa mong talikuran ang iyong angkan. Huwag kang magpapakampante. Hindi lilipas ang gabing ito na hindi ka mamamatay. Wika ni Donato, sabay hugot ng kampilan. Naganda na ang mga tauhan ng Datu. Huwag ka ring magpakampante dahil hindi kami ordinaryong aswang. Marami na kaming napatay at wala ni isang nakalaban. Para alam mo, isang pagkakamali ang hamunin ako.
Tugisin yung isang yan. Ihain mamayang hapunan. Wika ng datu. Sa kanyang hudyat, nagsikilos ang mga nasasakupang tauhan. Normal na labanan ang naganap. Palitan ng lakas gamit ang mga sandata at kamao. Pero nang makitang wala silang laban kay Donato, nagpalit ng anyo ang mga aswang. Sa kabilang banda, hindi natakot si Donato kahit nakakakilabot ang itsura ng mga nilalang. Unti-unti siyang nakakaramdam ng init sa buong katawan. Nagmumula ito sa hiyas. Nakikita sa isipan ang susunod na galaw ng mga kalaban, kung kaya't sa huli, napabagsak niya ang lahat ng mga ito. Hindi inasahan ng datu ang takbo ng pangyayari. Sa galit ay humugot ng sandata at saka hinamon si Donato. Ngayon, ako ang kalabanin mo! Hindi inatrasan ng datu ang hamon nito. Sinalubong ng atake at nakipagpalitan ng dahas. Pantay ang laban sa mga unang sandali. Hindi rin may pagkakaila ang husay ng datu. Mabilis ang kilos. Madaling nakakailag. Yan lang ba ang kaya mo? Ibuhos mo ang lahat para maging maganda naman ang laban. Sumugod si Donato at sa gabay ng hiyas. Walang kahirap-hirap itong binagsak. Dumiretso ang kampilan sa sikmura ng datu. Tumagos at pagkahugot ay humandusay. Sinubukan pa ng datu na magpalit ng anyo. Subalit hindi niya hinayaan. Itinoon ang patalim sa leeg at saka pinugutan ng ulo. Lumabas pa ang ibang nakasagupang aswang, pero tinamo ng mga ito ang sinapit ng datu. Hindi ko man naiintindihan ang nangyayari sa katawan ko, pero alam kong tama ang ginagawa ko. Wika ni Donato habang tinitignan ang katawan ng mga aswang. Sinuri niya ang bawat sulok ng tribo. Nakahinga ng maluwag. Wala nang nilalang sa paligid. Pagkatapos binalingan ng pansin ang mga bihag, isa-isang pinakawalan. Kabilang dito ang tsuy na walang malay. Marami sa mga ito ang sugatan. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang matanda at ang tikbalang. Parehong natuwa sa kanyang ginawa. Hindi nagkamali ang tadhana sa pagpili sa iyo, Donato. Tignan mo, walang kahirap-hirap na napabagsak ang pangkat ni Dato Malik. Grupo ng mga aswang, nasa likod ng pagkawala ng mga taong napapagawi sa kagubatan. Sila rin ang nilalang na sumasadya sa ibang lugar upang mambiktima. Mula sa puntong ito, wala ng aswang nagagambala at magiging payapa na ang gubat. Matapos magsalita, bumalik sa wisyo ang isipan ni Donato. Hindi siya makapaniwala na siya ang pumatay sa lahat ng mga nilalang. Dali-dali niyang hinuhubad ang hiyas pero hindi na matanggal. Gusto ka ng hiyas. Donato, kagaya ng sinabi ko, ilang ulit na. Hindi mo man tanggapin, wala ka ng takas. Ito ang kapalaran mo. Ang magtanga ng hiyas. Mamuhay bilang isang mamumuksa ng aswang. Marami ka pang kakalabanin. Kaya ingatan mo ang gamit. Hanggang dito na lang ako. Magkita tayo sa susunod na buhay. Paalam, iho! Marami mang katanungan sa isipan ni Donato, pero payapa ang kanyang pakiramdam na merong gumagabay sa kanya. Kinarga ang tsuwin at saka binaybay ang daan pauwi. Hindi rin maunawaan kung paanong natunton ang daan pabalik ng tahanan. Basta paglabas ng kagubatan, bumungad ang kanilang bahay. Sa nangyari, gustong punta ni Donato ang tribo ni Dato Abdul. Wala namang balak na ibigay ang hiyas. Gustong makahanap ng kasagutan sa mga tanong, pero pinigilan siya ng tsuhin. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari, pero dahil sa'yo'y pinagkaloob ang hiyas, wala nang rason para bumalik ka sa tribo. Sa'yo ang tangan. Ikaw ang mag-aalaga at isa pa, kung pupunta ka doon malamang
Bibihagin ka uli. Nakalaya ka na eh. Hawak mo na yung hiyas. Ibang tungkulin na ang kailangan mong gampanan. Alam ng tiyuhin ng tungkol sa hiyas, maging ang katutubong tikbalang. Napabuntong hininga si Donato. Tinanggap ang kapalaran kahit naguguluhan. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting naunawaan ang madalas sa pagsabak sa mga nilalang. Naglipa na ang mga ito sa buong dako, walang tigil sa pambibiktima. Dito niya nasabi sa sarili na talagang nakalaan ang kanyang buhay upang magligtas ng sangkatauhan sa pamamagitan ng hiyas at sa tulong ng gabay ng katutubong tikbalang.